killer joke, o pagtawa, nakamamatay. Matapos makitang kinain ng nilasing na asno ang lahat ng kanyang igos, isang crazy prankster, ang namatay matapos tumawa ng tumawa. Detalyadong naitala ito sa buhay ng mga eminent philosophers, orihinal na isinulat ni Diogenes Laertius at isinalin ni R.D. Hicks, kung saan mababasa. Sinasabi ng ilang mga tao na siya ay namatay dahil sa hindi katamtamang pagtawa. Dahil sa pagkakita sa kanyang asno na kumakain ng mga igos. Inutos niya sa matandang babae na bigyan ang asno ng unmixed wine pagkatapos ay tumawa ng marahas hanggang siya ay namatay. Hindi lang umano si Chrysippus ang namatay sa biro sa araw na iyon, maging si Master John Otis humagalpak din ng husto sa lasing na asno. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal Differences, ang ilang mga gags ay napaka-nakakatawa na maaaring umabot sa first-degree murder. Nakapagtatakang isipin na isang Greek Stoic philosopher at kanyang kaibigan ang namatay sa pagtawa dahil sa asnong nalasing sa alak. Sa paglalarawan sa kanilang mga huling sandali mula sa Bakhtin, sinasabing tila iyon ang pinakamasayang mga larawan ng magkaibigan. Nalagyan ng tubig ang kanilang mga mata sa violet concussion ng cerebral substance na nagdiin sa lacrimal humidity na umaagos palabas sa optic nerves. Ayon kay Dr. Claire Asher ng Science Focus, posibleng mamatay sa kakatawa, bagaman bihira, nagiging sanhi ito ng heart attack o suffocation. Samantala, isang lalaki mula sa Long Island, New York, ang nakulong at pinagbayad ng danyos dahil sa paghalakhak ng malakas sa bahay nito. Inireklamo si Robert Schiavelli, 41 anyos, ng kanyang kapitbahay sa pagtawa nito ng ubod lakas na lumabas na sa kanyang bintana sa Rockville Center. Sino ang hindi masisiyahan sa isang magandang tawa? Ang pagtawa ay kilala upang mapabuti ang mood at saloobin. Ang marinig mo lang na tumawa ang ibang tao ay maaaring makagandin ng pakiramdam mo. Ngunit kung minsan, ang sobrang pagtawa ay pwedeng mapanganib. Ang kamatayan mula sa pagtawa ay maaaring parang isang kwento ng matatandang asawa, ngunit ang ebidensya ay nagmumungkahi na ang mga tao ay maaaring bumagsak sa kamatayan sa pamamagitan ng labis na pagtawa. Ang pagtawa mismo ay hindi nakamamatay, ngunit isang kondisyon na na-trigger ng lakas ng pagtawa. Ang pagtawa ay isa sa best medicines para sa maasim na mood, pero ang sobrang pagtawa ay maaaring maging sanhi ng life-threatening conditions. Gaya ng ruptured brain aneurysm. Ang brain aneurysm ay isang umbok na nabubuo sa isang daluyan ng dugo, arterya, sa utak. Ang ilang mga aneurysm ay hindi natukoy, ngunit ang isang umbok ay maaaring masira at magdulot ng pagdurugo sa utak. Asthma attack. Ang iba't ibang emosyon ay maaaring mag-trigger ng mga sintomas ng asthma. Kabilang dito ang pag-iyak, stress, excitement, at maging ng pagtawa. May ilang mga taong nakakaranas lamang ng mild asthma. Ang iba, ang matinding pagtatawa ay nagbubunsod ng masidhing asthma attack, dahilan para mahirapang huminga. Gelastic seizures. Karaniwang nagsisimula sa hypothalamus. Ang seizures na ito ay unique dahil madalas na may kasamang di makontrol na pagtatawa, o giggle lang, habang gising o natutulog. Ang emotional expressions dito ay forced and uncontrollable. Ang gelastic seizures ay minsang sanhi ng brain tumors sa hypothalamus. Asphyxiation or suffocation o kahirapan sa paghinga dahilan para tumigil ang paghinga, o pagkawala sa katawan ng oxygen. Ang uri ng kamatayang ito ay gaya sa nitrous oxide overdose, syncope, na kadalasang pansamantalang pagkawala ng malay o panghihina dahil sa insufficient blood flow sa brain. Sanhi ito ng low blood pressure, reduction sa heart rate, dehydration, exhaustion, at matinding pagpapawis.